idinideklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pambansang Command sa Operasyon ng New People's Army ang pagtatapos ng unilateral na deklarasyon ng tigil putukan ngayong araw, Pebrero 1. Matapos itong ipabatid sa Government of the Republic of the Philippines, tuluyang mawawala ng bisa ang tigil putukan sa Pebrero 10, alas 11:59 ng hating gabi. Nagpasya kaming tapusin ang tigil putukan dahil una, nabigo ang rehimeng Duterte, natuparin ang pangakong palayain ang lahat ng bilanggong politikal kahit matapos ang halos 160 days mula ng pinag-usapan ito noong Agosto. Ikalawa, tusong sinamantala ng GRP ang tigil putukan ng CPP-NPA para sakupin ang di bababa sa 500 kabalyo sa mga teritoryo ng demokratikong gobyernong bayan. Sukdulang tuwirang salakayin nila ang unit ng NPA sa Makilala, North Cotabato noong Enero 21. Kahit pa tinapos namin ang unilateral na deklarasyon ng tigil putukan, patuloy na susuportahan ng CPP at NPA ang negosasyong pangkapayapaang GRP-NDFP. Gayunpaman, tutol kami na gamitin ito para lamang sa pasifikasyon at pagpilit ng pangmatagalan at walang taning na tigil putukan na walang konkretong pakinabang sa bayan at revolusyonaryong kilusan. Bago tuluyang mawalang bisa ang tigil putukan, lahat ng command at unit ng BHB, kabilang ang mga milisyang bayan at unit pananggol sa sarili, ay dapat puspusang magsagawa ng aktibong depensa upang kontrahin, biguin at parusahan ang mga unit ng AFP, PNP, CAFGO na nagpapatrolya sa mga zonang gerilya, ang mga unit ng kaaway na sumasakop sa mga barangay at komunidad, pati na ang mga opensibang operasyon nagpapanggap na antidroga, antikrimen, na pawang lumalabag sa mga karapatang tao at yumuyurak sa diwa ng magkatugong deklarasyong tigil putukan. Sa tuluyang pagtatapos ng unilateral na tigil putukan, lahat ng panteritoryo at unit command ng BHB ay inaatasang lubosang mag-inisyatiba sa paglunsad ng mga kampanyang militar at taktikal na opensiba laban sa mga AFP, PNP, sa iba't ibang pang mga grupong paramilitar at death squad ng rehimeng Duterte, pati na ang mga armado, abosado at mapandambong na negosyo at iba pang armadong grupo at sindikato. Magpapatuloy ang NPA sa mga hakbangin para labanan ang dayuhang malalaking kumpanya, oring Panginoong may lupa at malalaking burgesyang komprador na nangangamkam ng lupa at nandarambong ng yaman ng bansa at para ipatupad ang mga patakaran at batas ng demokratikong gobyernong bayan na nagtatanggol at nagtataguyod sa pambansa at demokratikong interes ng sambayanang Pilipino. Magandang araw sa lahat.